God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sungkatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko na purihin ka,
Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, buhay ko na. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas, itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus.
Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti Come on, declare it. ng Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Hindi pa nakikita ng mata. Hindi pa sumasagi sa isip mo. Hindi pa naririnig ng tenga yung pineprepare ng Lord sa'yo. Kasi pag ginusto mo, walang imposible. Say, with God, nothing is impossible. With God, nothing is too hard. Pag hindi ka nagsawa, mag-aani ka. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Tess Peren. Ang isi-share ko po yung continuation ng good as new. So magiging good as new lang tayo kung ang foundation natin is the Word of God. So gusto kong i-share po sa inyo, basahin yung mga basis natin, yung Word of God. Unahin natin yung sa 2 Corinthians. 2 Corinthians po muna tayo, and then sumunod yan Matthew. Sa 2 Timothy 5. Sabi dito, all is scripture by God, inspired by God, and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. So, ibig sabihin po pala, may mga bagay na hindi tayo alam kung aaminin lang natin. May mga bagay na gusto tayo na minsan parang tama pero mali.
Kaya po gusto ko sa simulan natin ang word na ito, ang sharing na ito, ang message na ito sa word ni Lord. Kasi dito po natin ma-realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Amen. So, ibig sabihin pala, every time na may nagtotalk dito, every time na nagsasalita si pastor, hindi ito sa kanyang sarili, kundi ang basis is the word of God to correct us when we are wrong. Lahat ba tayo nagkakamali? So, we need correction. Ang correction na yon hindi manggagaling sa kung sino, but sa salita ng Diyos. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good works. So, preparation pala ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, preparation. So, kaya pag nandito tayo, hindi tayo pinapatamaan. Amen. At kung tamaan ka man, huwag kang iilag. Kasi word ni Lord. Amen. So next verse tayo, sabi doon sa Matthew 22:37 to 39. Sabi doon, Jesus replied, "You must love the Lord." Hello? "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind." Ano daw ito? This is the first and greatest commandment. So, utos ito ng Diyos na mahalin natin siya ng buo. Kaya God first. Kaya nga every first day of the week, si Lord muna eh. Amen. And then sabi, a second is equally important. Love your neighbor as yourself. Amen. Sabi sa verse 40, the entire law and all demands of the prophets are based on these two commandments. Kaya po tayo, loving God, loving people, kaya mahal natin ang kapwa natin. Hindi tayo namimili, kundi minamahal natin dahil ito yung command sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, tayo pala, pwedeng yung mga taong kahit hindi kaibig-ibig, minamahal din natin. Amen. So, hindi tayo namimili. So, next verse natin. Dito, para makapamuhay tayo that good as new, kailangan yung ating mindset. Yung ating mind renew every day. Sabi yan sa Romans 12:2, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person. Grabe, si Lord pala talaga ang magbabago sa atin. Kasi on our own, hindi natin kayang magbago. Amen. Hindi mo kakayaning magbago. Amen. Di ba minsan nga sa pagseset lang ng diet may pag nagda-diet na talaga ako, hindi na talaga ako kakain. Hindi natin magawa. Tama. Sinasabi ko yun kasi sinasabi ko sa sarili ko. Di ba? Kaya sabihin mo rin sa sarili mo, may mga bagay na gusto ka, hindi mo magawa. Kaya na kailangan mo ng tulong ni Lord. Amen. God transform you into a new person. Paano daw? By changing the way you think. Amen. Pag daw pala nagbago yung way ng thinking natin, kasi minsan ang way ng thinking natin puro negative. Naalala nyo ba minsan, kumakain ka pa ng umagahan, iniisip mo na yung tanghalian. Diba? Inisip mo may pagkain pa kaya tayo. Changing the way we think. Minsan, nagne-negative tayo, madami tayong mga bagay na advance ang thinking natin. Hindi pa nangyayari, sa'yo nangyari na. Tama? But as sabi dyan, God transform you into a new person. Excited ka ba dyan? Changing you into a new person by the way you think. Then you will learn to know
God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sabi mo sa katabi mo, perfect. Gusto natin mapuntahan yung level na yon. Hindi imposible yon. Lalo't higit, everyday nagre-renew tayo ng mind. Everyday yung mind natin, hinahayaan natin laging maging bago para ang pamumuhay natin good as new. Amen! So may verse pa ba? Next verse. Sabi sa Psalms 32 verse 8. Ito yung verse ngayon sa umagang ito. The Lord says, sabi mo sa katabi mo, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Amen! Kaya, secure ka. Kaya ikaw, nandun ka sa covering ni Lord. As long na tayo ay nag-o-obey sa Kanya, nasa covering ka niya. Para siyang payong na kapag umalis ka dun sa covering, dun mo mararanasan ang masaktan. Dun mo mararanasan yung sarili mong pag mga diskarte ang gagawin mo once na umalis ka dun sa guidance ng ating Panginoon. But ang maganda, laging may promise si Lord. Amen. Excited ka na ba that you are good as new? Na ang foundation mo, walang iba kundi ang word ni Lord. You must love the Lord and love the word. Yung salita ng ating Panginoon. Amen. Kapag ang salita ng Panginoon ang foundation mo, you will never go wrong. Kapag ang salita ng Diyos ang iyong foundation, hindi ka masishaken. Amen. Kasi minsan nasishaken tayo kapag iba na yung pinapakinggan mo. Kapag iba na yung ninanasa mo. Tanging ang Panginoon lamang dapat ang nasa ng puso natin. Di ba sinabi yan sa Psalms? Yung desire ng heart mo, ibibigay niya kapag ang nasa mo siya lang. Amen. So good as new. Excited tayo sa good as new. Sige, mag-pray po tayo. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa privilege na kami ay pinili mo, na kami, Panginoon, ay tinawag mo. Lord, we are praying na samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na siyang pundasyon ng aming pananampalataya at ng aming pagsunod sa iyo. Gabayan mo po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17. Sabi mo, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, the old things have passed away. Behold, all things have become new. Amen! Excited tayo na tayo ay maging bago. At alam niyo ba, ang sarap pagbago. Ang sarap amuyin pagbago. At ang sarap din na tayo ay laging bago. Amen. So una, the condition of transformation. Ano yung condition na yan? If anyone is in Christ. Kaya nga, yung mga binasa kong verses sa atin, na kung tayo ay na kay Kristo, meron talagang transformation na mangyayari. Ang condition natin kung, sabihin mo sa katabi mo, kaya huwag kang aalis. Kinakailangan lagi kang nasa pamilya. Kasi doon secure ka. The condition of transformation, that if anyone is in Christ, meron tayong universal invitation, anyone. Kaya nga po maganda, kung tayo bilang individual, excited tayo palagi na i-share ang salita ng Diyos. Amen. Lagi kang mag-share. Alam mo ba, may challenge nga ako dun sa isang kausap ko ng isang araw. Sabi ko, one person at a time. So, isang person kada month. Pagdating ng December, meron ka ng 8 na sharean. Alam naman natin yung benefits, di ba, yung profits na ikaw ay soul winner. Remember niyo po ba yon? Na
lahat pagka tayo naka-connected, kapag ka tayo ay na-transform, yung mind natin, yung lahat ng mahirap dadali. Yung parang nahihirapan kang mag-invite, madali na lang sa'yo. Kaya nga, no one is included. So lahat tayo, excluded lahat. Lahat, anyone. Ibig sabihin, pwedeng ang lahat, mga kaibigan mo, mga kapatid mo, mga ka-church, mga kabats mo, pwede ito na matransform sa pamamagitan mo. Amen. Sabi sa John 3:16, ito kasi yung heart ng Bible. Yeah, and heart din ni Lord. Sabi doon, for God so loved the world. Di ba masyado na nating naririnig ito? Pero gaano ba kalalim ang verse na to sa'yo? Yung John 3:16. That for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting love. Everlasting life. Amen. Kaya nga, yung verse na to, minsan kasi ang lalim ng pagmamahal, hindi mo siya makikita lang through words. Makikita mo ang lalim ng pagmamahal through action. May kasamang sacrifice. Kaya nga ang mga nanay, madaming sacrifice. Amen. And then, sa Romans, chapter 6, verse 4, therefore, kasi nga, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, therefore, we were buried with Him through baptism into death. So, ang baptism po, hindi siya hindi siya membership. Hindi nakikipag-isa tayo kay Kristo. Narilibing tayong kasama niya. At higit natin itong maunawaan sa ating baptism. Excited tayo? Sa May 16. At yun din po yung ating family day. Excited po tayo? That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also would walk in newness of life. Amen. So talagang wala tayong choice kundi magbago. Sabi mo sa katabi mo, tara, magbago na tayo. Huwag niyo sasabihin sa hangin, sabihin mo mismo sa katabi mo. Alam mo, walang imposible kapag ginusto. Amen! Transformation begins with being spiritually united to Christ. Kaya po, maganda, connected tayo. Alam niyo, pag binasa po ninyo yung John 15, matindi po yung connection doon. Kaya yung connection na binabanggit po doon, yung connection mo doon sa tatlong C. Yung connection mo kay Christ, sa cell, at saka sa church. Kasi doon ka manonorish, doon ka lalago. Kaya maganda, habang nasa cell ka, huwag kang manatiling cell member. Dapat i-desire mo, nasain natin na one day magiging cell leader din ako. Hindi ako habang buhay na alagain. Dadating din ang time, magiging alagad din ako ni Kristo. Amen! Kasi yung transformation, nagsisimula na ngayon dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Amen! So yung pangalawa, the reality of transformation. He is a new creation. Sabihin mo sa katabi mo, bagong-bago ka na. So, not reformation, but regeneration. A complete inward change. Alam nyo, yung inward change kasi, lumalabas lang yan pag may mga situation. Halimbawa, yung inward change, lalabas siya kapag paano mo hinaharap ang problema. Dito makikita kung sino ka talaga. Kasi pwedeng minsan ang transformation na napoportray natin sa labas lang. But
mas important yung inward change. Kasi yung inward change, yun yung being mo. Ikaw na yon. Amen. At yun, natetest every day. At yun, ne-encounter mo para makita natin at para makita mo mismo, para magkaroon tayo ng realization mismo, ay, nagbabago na ako. Ikaw mismo magugulat. Kasi hindi ikaw yon. Ang Holy Spirit ang nagwo-work sa'yo. Amen. Kaya, excited tayo sa complete inward change. Although, yung inward change, magre-reflect ito sa outward. Kaya, pansinin mo, gumaganda ka. Tapos, yung katabi mong lalaki, pumopogi. Kasi yung pogi, meron siyang presence of God inside. Amen. Ngayon, kapag ka naman yan ay pumapangit, kapag ka nag-iiba yung aura niya, instead na gumanda, kasi po, nagre-reflect po sa outward appearance yung ating yung laman ng loob natin. Kaya po mahalaga na sa pamilya, huwag kang mahiya. Just be you. Just be real. Kasi bakit? Dito tayo tutulungan. Dito tayo magtutulungan para ma-reach natin yung goal na maging Christ-like tayo. Amen? Excited ka ba doon? Kaya may cell. Amen? Kaya may cell. Kasi i-develop natin na magkaroon tayo ng inward change. Hindi lang yung sa outward. Although maganda rin may outward, pero mas maganda yung inward kasi ito yung being na natin. Dito na yung mararanasan mo na hindi ka na offended. May mga situation na nakaka-offend, even sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa magkasel. Maraming mga situation na nakaka-offend. Halimbawa, sa cell group, una ka dumating, tapos yung iba, late na dumating. Di ba, minsan nakakainis yun? Pero, dahil ikaw, nade-develop sa atin yung inward change, natututo tayong magbigay. Amen. Madaming mga bagay na kinakailangan itong ine-encounter natin yung ating sarili. Kasi para ma-develop yung Christ-like character sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Sabi doon sa John 3:3, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, ibig sabihin talaga na ang born again, hindi siya religion. Kaya nga po, ang reigning light is not a religion. Amen. Kaya, once na nagpabaptize ka, once na ikaw ay tumanggap kay Christ, tinanggap mo hanggang sa tubig ng bautismo, ikaw ay born again. Amen. Bago ka nang nilalang, the old has gone and the new has come. Excited tayo na hindi naman ibig sabihin na tayo ay born again, hindi na tayo magkakamali. Nagkakamali pa rin. Pero ang maganda, alam na nating piliin ang tama sa mali. At hindi tayo nananatili sa mali. Amen. Kasi nga, we are born again. Amen. So excited tayo sa ating mga first-timer in the house. Alam ko, naunawaan natin na, wow, kailangan ko palang magbago. Hindi pala pagbabago ng relihiyon. Hindi pala palipat-lipat. Kundi, i-claim ko sa sarili ko that this is my spiritual family where I belong. Amen. Sabi sa Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka para sa bad work. Para sa good works tayo. Amen. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. Number 3, the evidence of transformation.
Wow, kinakailangan talaga may evidence. Sabi mo sa katabi mo, ebidensya ba? All things have passed away. Sabi mo sa katabi mo, all things has passed away. Yung mga buhay natin na tayo ay pass away. Amen. Yung lagi tayong may pinaglalaban. Tama ba? Meron ba dito may mga laging ipinaglalaban? Yung kanyang karapatan. Tama ba yung kanyang katwiran? At sabi dito, the evidence of transformation, all things have passed away, former life gone. Ano itong mga former life na dapat mawala sa buhay natin? Old habits. Hello? May mga old habits ba tayo? Old habits? Sinful patterns? Ano itong mga sinful patterns na to? Ito yung mga patterns of this world. Ano to? Yung pwedeng mag-girlfriend. Ay? Yung old patterns, yung alam mo, na minsan, sa pamilya, hindi natin sinusunod yung ating mga magulang. Minsan, pag dumating ang time na tayo ay naging professional na, dumarating, ikaw nang parang nagmamanage ng pamilya dahil nagbabayad ka. Yan yung mga sinful patterns na minsan nakala natin okay lang. Minsan na-overpower na natin yung talagang nagli-lead ng family. Hello? Tama ba? Minsan ganun ba tayo? Kasi pattern of this world yan eh. Na minsan hindi natin nare-realize na, naano ko na pala, medyo na-overtaken ko na pala yung mami ko, yung daddy ko, medyo mas gumagaling na pala ako, nawawala na pala yung honoring ko, na minsan nakala mo honoring yon, but hinahide ng kaaway para minsan magka-pride ka. Amen. Pwede bang hagurin mo yung likod na katabi mo, sabi mo, wag ganon. Amen. Ano pa? And past identity lose their power. Ano to yung may mga past identity tayo? May mga, ang mga inaay natin na tao sa mundo, successful sila. But ang tanging maging model lang natin is si Christ. Amen. Break from the past. Ano to? Yung not protection, but a decisive change in direction. So yun, yung mga nakakadaya na akala mo tama, pero mali. And then ongoing sanctification. Daily putting off. So tatanggalin natin yung old life natin, yung old culture natin, yung old habits natin. Amen. And then, ulitin ko, hindi mo kaya on your own. Kaya nga dapat patuloy yung connection natin magiging stronger and stronger and stronger every day. Dun sa tatlong C. Kay Christ, sa church, at sa cell. Kaya, no one is left behind. Huwag kang papayag na within the week wala kang cell. Kasi, that is your home, spiritual home. At pagdating ng Sunday, it's a celebration. Kaya lahat tayo masaya. Kaya pag Sunday, it's a celebration. Excited tayo. Dahil this is the first day of the week. Amen. Sabi sa Colossians 3:9, do not lie to one another, since you have put off the old man, which his deeds. So, wala na yon. Wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago na. Amen. Sabi sa verse 10, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Amen. Kaya, lagi mong i-offer, italaga yung buhay mo that my life is for God's use only. Amen. Na
hindi papakinabangan ng kaaway ang buhay ko, kundi ang Panginoon lamang na nagbibigay ng buhay ko at nagbigay ng buhay ko. Amen. Number 4, the result of transformation. All things have become new. Ano naman yung all things have become new? The evidence of transformation, all things have passed away. So yung new desires, new perspective, and new lifestyle. Ano yung new desires na dapat na-develop po sa atin bilang tayo ay kaisa, kapamilya, para yung newness of life natin patuloy na ma-develop every day. Meron kang magiging bagong desire. Dati ang desire mo lang para lang sa sarili mo. Kaya po tayo may isang barangay. Nire-reach out natin yung mga tao, ang church pumupunta na sa barangay. Kaya po mag-engage po tayo na ito yung maging desire natin sa buhay natin na, Lord, hindi lang sarili kong iisipin ko, but iisipin ko rin yung masik ka at yung righteousness mo. Sabi doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all. Sabi mo sa katabi mo, and all these things shall be added unto you. Once na nag-engage ka, once na tayo ay laging nagsisik ng presence ni Lord at ng kanyang righteousness, truly, lahat ng needs mo ibibigay ng Lord. Kasi that is a promise. Si Lord, lagi siyang, God is a motion-sensitive God. Kung ano yung ginawa mo, yun din ang gagawin niya sa'yo. Amen? So, kinakailangan tumapat ka sa Kanya. Kinakailangan nasa right spot tayo. And then, new perspective, seeing life through God's truth. Kaya kanina po binasa ko yung mga foundation natin ng pagsunod sa Panginoon. Hindi ang foundation natin ay tao. Ang foundation natin is the Word of truth and the Word of God. Amen. So yun ang maging perspective natin. Seeing life through God's truth. At magkakaroon tayo ng new lifestyle. Life is a choice. Life is what we make it. Life is a decision. Amen. Ikaw ang pipili. Kaya sinabi ni Pastor, wala pong pilitan. Kasi walang nagmamahal na pilit. Maganda pag nagmamahal tayo, natural. Amen. So, new lifestyle, living in obedience and purpose. Amen. So, ang true obedience, matetest lang siya doon sa panahon na ayaw mo. May situation na parang sinabi sa'yo ng pastor mo na ito gawin mo to. Dahil parang hindi iyon ang parang alam mo na tama, ayaw mo sumunod. Pero once na sumunod ka, that is a obedience. Amen. So living in obedience and purpose. Kasi po, sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam nyo, kapag itong verse na ito ng Galatians 2:20 na internalize natin, na tayo ay napako ng kasama ni Jesus, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, you will live good as new. Amen. Maaari minsan lalabas yung iyong old life, but ang maganda, marunong ka ng supilin ito. Amen. Excited po ba tayo doon? The new life is marked by continual renewal in every area. Kaya nga po, excited tayo that every great things na nangyayari sa iyo is done by sacrifice. Kaya nga, huwag tayong tumigil na meron ng good thing na nangyari sa iyo, tapos titigil ka, parang satisfied ka na doon. Hindi. Meron pang pine-prepare ang Lord sa iyo. Kaya dapat everyday excited tayo. At ito yung mark na tayo ay nagbabago, that good as new, kung everyday po marirealize natin, magkakaroon tayo ng transformation, ng newness of life,
kapag po tayo ay patuloy na susunod sa Panginoon. Hindi po tayo yung patigil-tigil. Maganda ho, kung tayo ay every Sunday narito, every day po tayo nagbabago. 1% per day. Pag nagbago tayo, grabe, ang dami-dami ng mangyayari. At itong church na to, itong lugar natin, maliit na ito, kung lahat tayo mamumuhay ng good as new. Amen. Kaya excited po tayo na sa buhay natin, lagi mong tandaan, hindi ka nag-iisa. At ito rin ang pangalawa mong tandaan, that no man is an island. You need someone. Amen. You need someone na i-allow mo na mag-monitor sa'yo, i-allow mo na mag-guide sa'yo through your destiny. Kasi pag hindi mo i-allow at ikaw lang ang lalakad ng sarili mo, sigurado, magkaminsan may tama, pero mas malaming mali. Tama? But as your spiritual mother, I urge you na tayo lahat maging connected. Interconnected. Wala ho tayong kanya-kanya, lahat tayo pamilya. Magkaminsan may mga bagay na nakikita ka, may mga bagay na naririnig ka, but kapag papamilya ka, hindi ka magsasalita ng against sa pamilya mo. Kasi mahal mo siya. Amen. Amen. So, pwede ba tumayo tayong lahat? Tayo tayong lahat. Mag-pray tayo sa Lord na, Lord, make me new. Make me new, Lord. Kasi, on my own, hindi ko kayang magbago. I need you more. I need you more. Lord, I need you. I need you. Aminin mo lang sa sarili mo na hindi mo kaya on your own. You need God and you need someone na makakasama mo sa journey para ma-reach natin yung destiny natin. Yung destiny mo, it's a good life. It's a prosperous life. Hindi mo design na maghirap. Ang design mo maging matagumpay. Amen. Di ba itaas mo yung kamay mo sa sign of surrendering sa Lord na, Lord, salamat. Salamat. Just open up your mouth. Begin to thank Him for the whole week, for the life that you have. May mga tao ngayon nasa ospital. Pero ikaw, you're blessed. Kasi nandito ka, nakatayo ka, naitataas mo yung dalawa mong kamay. Just begin to thank Him. Una, magpasalamat ka sa Lord. Lord, salamat. Salamat kasi ikaw lamang. Sa'yo lang ako magtitiwala. Sa'yo lang ako susunod. Lord, salamat. Pasalamatan mo siya. Ano mang journey na meron ka ngayon, hindi ka mananatiling mahirap. Hindi ka mananatiling nag-iisa. I-allow mo lang yung sarili mo na, Lord, mag-engage ako sa family. Lord, this is my family where I belong. This is my family where I belong. Hindi perfect, but ikaw ang Diyos na sinusunod. Pray. Sa'yo lamang, Lord, sa'yo lamang. And then, pray. Kung meron kang biological family, be thankful. Be thankful. Hindi perfect. But ikaw ang nilagay ni Lord dyan. Good as new. Pag-uwi mo, new perspective, new mindset, new lifestyle. Pray. Pray for your family. Just open up your mouth. Pray and have a desire na, Lord,
Salamat sa pamilya na meron ako. Bagamat hindi perfect, Lord, but alam ko one day, makikilala ka dahil ikaw ang tumawag at pumili sa akin. Lord, salamat dahil binabago mo ko at babaguhin mo ko araw-araw. Sa'yo lamang ako nagtitiwala. Sa'yo lamang ako nagtitiwala. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Worship Him. Sa'yo lamang. Maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala Sa habang buhay. o sa'yo lamang. Sa'yo lamang sumasamba. Puri, Maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. oh, ikaw ay sapat, ikaw Ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan mo, kaganapan ko, Jesus. ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Church, paniwalaan mo at pagtiwalaan mo ang salita ng Diyos. Unless hindi tayo maniniwala sa kanyang salita at hindi tayo magtitiwala na kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo at buhay ko. Just believe. May experience mo ang change kapag sinimulan mong magtiwala. Pag sinimulan mong magpaubaya. God is at work. Even death, even patay, kaya niyang buhayin. Yung mga pamilya natin na parang imposibleng magbago, pagtiwalaan mo lang. And God will do amazing things. This week, ipamuhay lang natin ang kanyang salita. Mamuhay lang tayo na everyday bago ang mindset natin. Everyday meron tayong isang word na pangahawakan. You will never go wrong. You will never go wrong. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa iyo lamang kami magtitiwala. Sa iyo lamang namin ipagkakatiwala ang buhay na ito. Sapagkat, Lord, alam namin na kapag kami ay laging nasa iyo, Lord, lahat ng bagay, lahat ng mahirap, Lord, magiging madali. Lahat ng imposible, Lord, magiging posible. Lord, tulungan mo kami na palaging magtiwala sa iyo. Palaging maniwala sa mga pangako mo. At lalo't higit ang maging pundasyon ng aming pagsunod sa iyo ay ang salita mo. Lord, wag kami, Panginoong, madaya ng mundong ito. Kundi, Panginoon, patuloy na ang pagtitiwala lang namin ay sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Minamahal ka namin. Sinasamba ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa buhay namin. Sapagkat, Lord, ang buhay namin ay ikaw ang may bigay. Kaya, Lord, we are forever grateful and thankful sa buhay na meron kami. In Jesus' name, amen and amen.